ay nagsadya ito sa bahay ni Mang Tasyo. Naabutan niya itong nagsusulat ng hieroglipiko para sa susunod na salinlahi. Mang Tasyo, nais ko sanang isang guni ang aking balak upang magpatayo ng isang paaralan. Huwag mo akong sanggunin sapagkat tinuring mo akong baliw. Sa halip, tuturo ko sa iyo ang kura, ang kapitan ng bayan at lahat ng mayayaman. Sundin mo lamang kunwari ang kanilang payo. Maganda ang iyong payo, ngunit mahirap gawin. Kailangan bang bihisan ng kasinungalingan ng isang katotohanan? Higit sa pamahalaan ang kapangyarihan ng isang mundo. Gobyerno ay isang kasangkapan lamang ng simbahan. Tatagumpay ka lamang kung ito ay tutulungan. Kung hindi, ang iyong mga pangarap ay madudurog lamang sa matitigas na pader ng simbahan. Ang Pilipinas ay umibig sa Espanya. Ang Diyos, ang gobyerno at ang relihiyon ay di papayag na sapitin ang kadilimang sinasabi mo. Pipi ang bayan kaya hindi dumarahin. Ngunit darating ang panahon, susulat sa dugo ang kanyang kasaysayan. Kailangan mo magliko muna ng ulo para sa mga naghahari-harian. Bakit ako mangangayo pa kung ako'y nakakapagtaas ng ulo? Kumalik pagkatapos silang patayin ng aking ama. Hindi ako naghihiganti, ngunit ang anak ay hindi nakakalimot. Sapagkat ang lupa na inyong pagtatanungan ay hawak ng inyong mga kahoy. Tingnan mo ang rosas kung ito ay magpapakatigas ng tayo. Ang tangkay niya ay tiyak na mababalik. Itinuro rin ng maganda ang puno ng makopa na kailangang tukuran habang maliit pa upang hindi mabuwal ng hangin. Hindi kaduwagan ng pag-iko sa dumarating na puno. Masama ay sumulubsob sa punong iyon kung hindi na muling makabangon. Sa kabila ng pag-alinlangan, tiniyak ni Mang Tasyo na ang simula ni Ibarra ang magsisilbing binhi ng pagbabago. Nagsimulang magpaalam ang binata upang kausapin ang Cora at sinimulan ang layunin nito. Ika-10 na ng Nobyembre at dispiras na ng pista, masigla ang paghahanda ng bawat tao. Masdan nyo ang lupaing ito. Ang itatayo natin ay isang paaralan na parang sa Almenia. May panig para sa babae at lalaki, may bodega, at may piitan para sa mga tamad na mag-aaral. Napakahusay. Ang galing. Nag-alok ang mga mayayaman kay Ibarra na tumulong sa kanyang proyekto ng pagpapatayo ng paaralan. Ngunit ito ay kanyang tinanggihan sapagkat nais niyang siya lamang ang magpupundar para nito. Dahil dito, maraming estudyante ang humanga at nasisiyahan kay Ibarra. Habang ang iba ay humanga kay Ibarra, si Mang Tasyo ay tila may babala para sa kanya. Ibarra! Kung masalubong sa iyong pagdating, ay masayang mukha at pakitang giliw, lalong pag-ingat at kaaway mo din. Sa lahat ng may handaan sa piyesta ng San Diego, isa si Kapitan Tiago ang may pinakamalaking handaan. Sinadya niyang higitan ang lahat para sa kanyang mamanuganging si Crisostomo Ibarra, ang mayamang kapitalista na pinupuri ng mga pahayagan. Maria, anak, may pasalubong mo sa iyo. Brillante at Esmeralda. Masdan mo, galing pa ito sa bangka ni San Pedro. Salamat po, Itay! Ibarra, pinawanyayahan kitang magapunan sa aming tahanan. Maraming salamat, Kapitan. Ngunit ipagpaumanhin ninyo.
Meron akong hinihintay na bisita kaya hindi ako maaaring manatili. Itay, maaari po ba kaming mamasyal ni na Ibarra kasama ang aking mga kaibigan? Sige anak, pinahintulutan kita. Ngunit tandaan mo, kailangan mo makauwi bago magkapunan sapagkat darating si Padre Damaso. Maria, Ibarra, pumarito muna kayo sa aming tahanan. Sa kanilang pamamasyal, lumapit bigla si Kapitan Basilio kay Ibarra dahil sa kanyang ipapahayag. Si Padre Damaso ay maglalagay ng isang linggo mamaya sa monte, mamayang gabi. Sa gitna ng kanilang kasiyahan ay nakarating sila sa liwasang bayan. Doon ay nakakita sila ng kitungin na nakasulako. Ngunit nilalayuan siya ng lahat dahil sa takot nito na baka ay mahawa sila. Pero maiba si Maria sa lahat dahil ito'y kanyang tinulungan kahit na ito'y nakakahawa sa iba. Dahil sa kanyang ginawa, ang mga tao'y nagulat at nasiyahan kay Maria. Nadaanan din ito ni Sisa, ang kilalang baliw sa bayan. Masdan mo! Naroon ang anak kong si Basilio. Bumababa sa lubid. At naroon naman sa kumbento ang anak kong si Crispin. Mayroon pala talagang mga taong tunay na kulang palad sa mundong ito. Isang paalala, sa likod ng maraming piyesta ay may mga sugat na hindi kaagad nagihilom ang bayan. Marami ang naganap sa fiesta, samantala si Ibarra ay nagkasakit at pinadalhan ito ng sulat ni Maria. Senyor Ibarra, may liham po kayong mula kay Maria Clara. Ipinadala niya po ako rito upang paghandaan kayo ng tiyaan. Crisostomo, ilang araw na tayong hindi nagkikita. Ipinagdasal kita at ipinagtulos ng kandila nang mabalitaan kong ikaw ay may sakit. Kagabi, pinilit nila akong tumugtog at sumayaw, kaya nayamot ako. Kung hindi lang dahil sa kwento ni Padre Damaso, ay iniwan ko na sila. Ipaalam mo sa akin ang iyong kalagayan. Ipaubaya mo na kay Andeng ang paghahanda ng iyong tsaa, dahil mas mahusay siya kaysa sa iyong katulong. Dalawin mo ako bukas ha, para sa paglalagay ng unang bato sa paaralan. Paalam, mahal ko. Maagang nabulabog ang San Diego dahil sa ingay ng banda, kampana at mga paputok. Ang lahat ay nakabihis ng maringal at suot ang kanilang mga hiyas, maliban sa isang tao, si Mang Tasio. Magandang umaga, Mang Tasio. Uy, Filipo, tila ba hindi kayo nakabihis para sa pista? Ang magsasaya ay nangangahulugan ng paggawa ng kabaliwan. Magsasaya ay pagtatapon ng pera, pagtatakip sa tunay na karaingan ng lahat. Sumasang-ayon ako sa inyo. Ngunit wala akong magagawa. Pagustuhan ito ng kapitan at ang kura. Sa dami ng mga tanyag na tao, si Padre Damaso ang inatsasang magsermon. Bagamat nagdahilan siyang masama ang kanyang pakiramdam, ngunit hindi siya tinigilan ng kanyang kapwa-padre. Hindi ko na ata kaya magsermon
Sandali lang muna, Padre. Higa ka muna. Ito ang problema. Inumin mo rin tong itlog na pinati sa alak upang lumakas ang iyong tinig. Sa gitna ng kanilang pagdiriwang ay hinihintay nila ang alkalde, ang iginagalang ng lubos ng taong bayan. Ang mga tao ay nasisiyahan at naghuhumaling sa alkalde. Halika dito! Hala, tingnan niyo sa alkalde. Oo nga! Tila ba isa siyang sibil komedante dahil sa tindi ng dekorasyon niya sa katawan? Sa gitna ng malaking pagdiriwang para sa paaralan, ipinagmamalaki ng taong madilaw kay Nolhuan ang kanyang itinayong kalo. Juan! Alam mo ba, natutunan ko to kay Don Saturnino, ang nono ni Don Crisostomo. Alam niya paano patulugin ang mga nakagising at gisingin ang mga nakatulog. Napakahusay! Isang tao lamang ang kailangan upang magalaw ang dambuhalang batong iyan. Nang patapos na ang seremonya ng alkalde, ay tinawag niya ang mga tao kasama nandito si Ibarra. Nang nasa ibaba na si Ibarra, biglang humalagos ang lubid, nagiba ang malakas at umalimbukay ang makapal na alikabok. At nangyari ang aksidente. Natagpuan na lamang ang taong madilaw na nakahalindusay malapit kay Ibarra. Dekpin si Norwan! Siya ang dapat managot dito. Po, ako nang bahala sa lahat. Sige, pakawalan niyo siya. Isang masamang simula. Ang dugo ay nagbadyanan ng kamalasan. Iniligtas ni Ilyas ang buhay ni Ibarra at ito'y kanyang binisita sa kanyang silid. Wari ni Ilyas, nagbabayad lamang ito ng utang na loob kay Ibarra. Ngunit sa kanyang kamatayan, Diyos na mismo ang umatol. Sino ka ba talaga, Elias? Nakapag-aral ka ba? Ipiligtan akong maniwala ng lubos sa Diyos, sapagkat nawalan na ako ng tiwala sa mga tao. Huwag kang umalis agad. Marami pang may nais kumausap sa inyo, Senyor. Ngunit paalam muna. At tiyak na babalik ako sa tuwing kailangan niyo ako. Dahil may utang na loob pa akong dapat tanungin sa inyo. Ang mga espesyal na panauhin sa San Diego ay nagkasalo-salo at nagkakasiyahan sa isang malaking mesa. Darating ang Kapitan General sa aking bahay siya manunuluyan. Kailangan ko nang umalis para maganda. Araw, Padre Carlos. Padre Damaso, siya ang lahat sa pagulad ng padalan ni Ginoong Ibarra. Paaralan? Kalokohan. Akala siguro ng iba ay sapat na ang mag-aral sa Europa upang maturing na marunong. Ang mga ama ng kabataang ito ay dapat lamang parusahan, lalo na ang ama na nabubulok na lamang sa bilangguan na parang hayop. Damaso, huwagin yung dungisa ng alaala ng mga kanya. Bakit? Katotohanan ng aking sinasabi, ang iyong ereng ama ay karapat-dapat lamang ang sinabi. Wala! Hindi napigilan ang galit ni Ibarra, ngunit napagmasdan niya ang mga tao na may gulo sa isip habang lumalayo sa kanya gawa ng takot. Sa isang saglit, ang piging ay nauwi sa kaguluhan. Ang dugo na muntik ng dumanak ay naging mitsa ng mas malaking labanan sa San Diego.
pagtatayo ng paaralan ay hindi lamang tungkol sa bato at semento. Ito ay pagbibigay ng pag-asa sa gitna ng hirap at kamangmangan. Maaring tawagin tayong baliw o di kaya'y kaaway ng bayan. Pero tandaan ninyo, hindi habang buhay natatahimik at magbubulag-bulagan lamang ang mga tao. Darating ang araw na ang lahat ng sakit na ating tinitiis ay magiging lakas para lumaban. Dahil ang bayang marunong lumaban para sa katotohanan ay hindi na muling maluloko ng kahit sinuman.